Nagising ako, dear heart, na akala ko'y nananaginip lang. At para talagang panaginip iyon. First time kong makaramdam ng ganoong klaseng pleasure. No wonder, iginiit ni Pierre na matulog kaming dalawa na magkaugnay ang mga katawan. Hindi pa siya gaanong gising ay buhay naman ang kanyang pagkalalaki. At noon din ako nagising, binuhay ng maririin niyang movements ang bawat imaymay ng aking katawan. Halos magdugo ang mga labi ko sa mariing pagkagat doon para makontrol ko ang desire na umungol, dumaing, humiyaw sa ipinararanas na iyon ni Pierre. At nahihiya man akong umamin ngayon. Ayoko na sanang matapos ang mga sandaling iyon. Pero syempre, kailangang matapos iyon. Alam ni Tricia na paraan lang talaga iyon. At napaka-dramatic at napaka-memorable na paraan ng pagtatakip sa ginagawang kataksilan ng kanyang amo sa mister nito. Pinag-impake siya ni Madam Yasmin ng sumunod na hapon. Pumaroon lang pala sa London ang mister nito para sunduin sila. Babalik na sila sa home country ng mag-asawang Zahir. Nasa Middle East na uli sila nang magkatsansa sa unang pagkakataon na mag-usap ng sarilinan ang mag-amo. Ikatlong araw ng pagdating nila sa bansa. Kakukumpleto lang ng pag-a-unpack ni Tricia. Maraming naragdag sa wardrobe niya, bagaman karamihan sa mga iyon ay hindi niya maisusuot doon. Tulad din ng mga pinamiling bagong personal things ni Madam Yasmin. Wala halos itong dinala pabalik sa sariling bansa. Kung maisuot man ito iyon doon, ay patago. Doon lang sa master bedroom na walang makakakita, isa mang domestic staff maliban kay Tricia. Bawal na bawal sa paniniwala ng mga ito ang magsuot ng malalaswang western clothes. Maging ang mga babaeng foreign workers tulad ni Tricia ay obligadong maging super conservative sa pananamit. Kasalukuyang nagpapakulay noon ang buhok si Madam Yasmin. Nasa master bedroom sila, sa may kainan. Nakapatong sa dining table ang mga gamit ni Tricia sa pag-apply ng hair color. Mas gusto roon ng amo niya kaysa sa isang bahagi ng malaking bathroom na converted na tila beauty salon. Sabi ni Madam Yasmin sa casual na tono, "Do you want me to apologize for having literally pushed Pierre into making love to you?" Natilihan si Tricia. Ano ang isasagot niya? Hindi siya binigyan ng tsansa ng amo na sagutin iyon. Tumawa ito, malakas. Sabi, "No, Tricia, I don't think I should apologize. You weren't sorry that Pierre slept with you, were you?" On the contrary, ramdam na ramdam ni Tricia ang pamumula at pag-iinit ng kanyang mukha. Hiyang-hiya siya at asiwang-asiwa sa piniling paksa ng amo. "You should thank me instead," sabi pa ni Madam. "You enjoyed it, didn't you?" Nang hindi pa rin umimik si Tricia, nilinga siya ng amo. Anito, "Come on. There's nothing to be embarrassed about enjoying your sexuality. Did you
Or did you not like Pierre? Was he really good like what I heard in the gym? Kagat labing tumango si Tricia. She was so embarrassed. Lalo nang humalakhak si Madam Yasmin. Nang tapos na niyang kulayan ang buhok nito, nagpakuha ang amo ng malamig na inumin at seleksyon ng cookies at pastries sa kitchen. Pagmemeryenda ito, bagaman sa totoo lang, hindi naman ito talaga kakain ng normal na kain. Mas malamang na kakagat lang ito ng 1 o 2 kagat sa isang cookie at yun na ang snack nito. Pero di kasi mabilis na sumunod si Tricia. Tulad ng iniwang sitwasyon nang bago sila magpunta ni Madam Yasmin sa London, malamig ang trato sa kanya ng iba pang domestic staff sa Zahir Mansion. At naiintriga na siya. Bakit unfriendly ang mga ito sa kanya? Ano ba ang kanyang nagawa para ma-offend ang mga ito? Naisip niya, isusumbong niya ang mga ito kay Madam Yasmin sa unang oportunidad na masilip niya. Hindi siya nagkatsansa ng araw na iyon. Pagbabalik niya sa master bedroom, dala ang tray ng snack ng amo. Pinaupo siya nito sa katapat na upuan. Nasa sofa ito, parelax na nakaupo. Nakataas ang mga paa sa katapat na footstool. Seryoso ang ekspresyon nito. I have asked you this before, anito, and I want to ask you again. Do you think I'm a bad wife to my husband, Tricia? It's not for me, madam, sagot ni Tricia, to judge you or anyone for that matter. I trust you, Tricia, sabi ni madam. I was never able to speak my mind to my previous personal assistants or private maids. But you are different. You're educated. You came from a culture which is so much different from mine. I will tell you the story of my life, Tricia, then maybe I'd have your sympathy. At nagkwento na nga si Madam Yasmin habang pinalilipas ang 45 minutes bago i-shampoo ni Tricia ang bagong kulay nitong buhok. Shocking naman pala ang amo mo, bulalas ni Arlene. Dahil unfaithful siya sa asawa, gayon ba? Tanong ni Tricia. Sabagay, sabi uli ni Arlene. Kauna-unawa naman kung bakit siya naghahanap. Baka kung ako rin ang nasa lugar niya, mga liwarin ako. Day off noon ni Tricia, nabihira niyang kunin. Pero nag-decide siyang pasyalan si Arlene sa apartment ng mga ito. Tiyempong nag-iisa si Arlene. Kailangan ni Tricia ng kausap at si Arlene ay napatunayan niyang mapagkakatiwalaan. Ikinuwento niya rito ang mga nangyari sa London, maliban sa detalye ng tungkol kay Pierre, at pati ang buhay ng amo niya. Actually, ani Tricia kay Arlene, hindi pa rin justified na manlalaki ang isang babaeng may asawa. Pero nang mag-confide si Madam sa akin, ewan ko ba Arlene, gusto ko siyang kampihan. Mas malaking panahon ang ginugol ni Madam Yasmin sa Europe kaysa sa sarili nitong bansa. Sa England ito nag-aral mula grade school at hanggang sa makatapos sa university. Kahit sinikap ng pamilya ni Madam na mag-stick ito sa sariling tradisyon at kultura, ang nanaig dito ay ang nakita, naranasan, at namulatan sa kanluraning bansa. Kung unhappy siya sa mister niya, sabi ni Arlene, bakit
hindi niya ito i-divorce? Imposible raw yun, sabi ni Trisha. Kalaban ni Madam ang sarili niyang pamilya pag nag-drop siya ng hint na gusto niyang hiwalayan si Sir. At saka, di raw siya papayagan ng asawa niya. Mahal na mahal siya nito. Si Madam, sabi ni Arlene, wala na ba siyang pagmamahal sa asawa niya? Mahal naman daw niya si Sir Rashid, sagot ni Trisha. Pero nag-grow apart daw sila. Kasi nga, ang laki ng age gap nila. Tapos, dahil sa iniinom ng mga gamot ng asawa niya para makontrol ang high blood pressure, hindi na sila nakakapagsiping. Apektado ang pagkalalaki niyo dahil sa epekto ng mga gamot. Ganoon ba yun kaimportante sa mag-asawa, Trisha? Tanong ni Arlene. Ang alin? Sabi naman ni Trisha. Ang lovemaking ano pa? Sabi ni Arlene. Siguro, medyo namumula na si Trisha. Tumawa si Arlene. Anong siguro? Tanong nito. Dapat, alam mo, Trisha. Hayaan mo, sabi ni Trisha. Malalaman mo rin yan kapag nagkatuluyan kayo ni Kyle. Ay! Biglang naalala ni Arlene. Speaking of Kyle, darating siya rito para mag-meet kami. Makislap na makislap sa galak ang mga mata ni Arlene. Biglang sumaya si Trisha. Oh, wow! Mukhang seryoso na yan. Sana nga, Trisha, sabi ni Arlene. Feel ko rin na gusto ko na siya kahit hindi siya gwapo. Basta mahal ka sabi ni Trisha. Hindi bali na kahit ordinaryo ang itsura. Speaking of gwapo, sabi na naman ni Arlene, kailan darating yung gwapo mong si Alex? Sa Miyerkules na. Masayang sagot ni Trisha. Napatili sa sobrang galak si Arlene para kay Trisha. Naku, anito, di tiyak na wala kayong tulog na dalawa sa unang gabi ng pagdating dito ni Alex mo. Loka, sabi ni Trisha. Pwede ba kaming magtabi ni Alex? Ang alam ni Madam at ni Sir Rashid, pati mga kasamahan kong staff sa bahay, magpinsan kami. Pustahan, bilang sabi ni Arlene, gagawa kayo ng paraan ni Alex para makapag-romansa kayo kahit mabilisan lang. Ngumiti si Trisha. Na-stimulate siya sa ideyang iyon. Pero nang pabalik na siya sa bahay, natigilan siya. Sa ilang ulit nilang pagsisiping ni Alex, hindi siya nakaramdam ng katulad ng ipinaranas sa kanya ni Pierre. Ibang-iba ang estilo ng huli. Mahirap makalimutan. Kaya nga, parang ibig niyang panigan si Madam Yasmin. Anito, may pangangailangan ang kanyang katawan na hindi maipagkaloob ni Sir Rashid. Kaya bakit daw hindi nito isa-satisfy ang pangangailangang iyon? Hindi naman daw pag-ibig ng ibang lalaki ang hanap niya kundi sex lang. Iyon lang. Wala nang iba. Napailing si Trisha sa sarili. Gusto ng kampihan ni Trisha si Madam Yasmin sa pakikipag-sex sa hindi nito asawa. Ngunit sa pagdating sa bansa ng kanyang si Alex, ang naiisip ni Trisha ay kung gaanong ligaya ang ipinatikim ni Pierre sa kanya na hindi niya tinanas kay Alex. May nakatakdang sakit
at saklap ng kalooban para kay Tricia nang matipuhan ni Madam ang kanyang si Alex na available naman sa amo nila. Ano ang mangyayari? Abangan